Yan na po yung usong bilaran ngayon ng palay, nakabilad po sa kalsada. Ayan po, kahit po linisan yung kalsada na yan bago ibilad yung palay, pag may dumaan pong dump truck dyan, may bato rin yung palay. At ganyang klase po ng palay ang bibilhin ng mga komersyante. You know? Bukod sa maraming impurities, sandamakmak din sumasamang bato. Hindi naman po magiging bigas yung bato. At yung mga impurities, hindi rin naman magiging bigas. Maraming mga challenges sa pagninegosyo ng palay at bigas. Kasi kagaya sa ganyan na palay, marami pang ipa yan, maipa. Hindi lahat may laman. So lahat yun itatapon lang. Nagiging maipa dahil kulang sa tubig. Kulang sa tubig dahil may kanal ng irigasyon, wala naman tubig. Kompleto sa machination, may harvester, may traktora, pero wala naman tubig. Isa pang malaking challenge po dyan, yung mga harvester, pati damo po nahaharvest, pati kahoy, pati dumi ng hayop, nahaharvest po. So kasama dun, at saka yung mga walang laman na palay, kasama rin sa harvest yun. Kaya kung ikaw bumibili ng palay, kasama lang lahat ng duming yun at yung mga bato niyan dun sa binibili mo. Kaya ang suma total, bagsak ang recovery. Yan dapat ang pinag-aaralan ng gobyerno. Bureau of Agricultural Statistics, attention. Hindi lang dapat volume ng palay ang kinikwenta ninyo. Dapat volume ng rice na lumalabas dun sa dami ng volume ng palay ang kinukonsidera nyo. Kasi doing that, dun natin malalaman kung ilan yung kakulangan sa supply ng bigas. At magiging tama yung pag-address ng government. Ayan o.